Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like yung updated sa bago-upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng buong team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed the Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap ay meron po tayong ipapaliwanag, meron din tayong aalamin at meron tayong pag-uusapan mga Kalingap. Ito po ay patungkol po sa ribbon cutting po sa bagong bahay nila Viancy. Kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman mga Kalingap na hindi po matutuloy yung supposedly ribbon cutting sa Sabado, March 1 dahil po sa ilang mga kadahilanan mga Kalingap na kailangang i-consider sa bahay po na pinagawa. Kaugnay rin po dyan mga Kalingap, may mga video na rin, may mga live tungkol sa mga concern po na kailangang ayusin, lakarin at i-proseso po mga Kalingap sa bahay nila Viancy para talagang total turnover na po ang mangyari once mag-ribbon cutting. So kagabi mga Kalingap, nagkaroon kami ng pagkita-kita po ng aking mga kaibigan, nila Kalingap Rob at ng ibang mga K-Boys. At isa nga po sa napag-usapan po namin, isa sa parang nabanggit din po kagabi ay yung sa bahay po ni Viancy, kung bakit hindi po natuloy yung ribbon cutting, yung wala pa daw pong kontador, sariling kontador at sariling supply ng kuryente. At yung sa tubig din ata, parang kailangan din atang i-proseso, kung di ako nagkakamali, parang kailangan din i-proseso yung sa linya ng tubig, yung supply ng tubig nila dun sa bahay na yun mga Kalingap. So sabi ni Kalingap Rob, baka meron daw akong idea para maunawaan at mabigyan natin ng impormasyon yung mga nagtatanong bakit hindi pa rin matuloy-tuloy yung ribbon cutting, ano pa ang kulang, ano ang kailangan gawin, ano ang solusyon. So naisip ko bigla kanina pag nag-isip ako kanina since meron naman tayong background sa electrical mga Kalingap, sa kuryente, ay naalala ko po mga Kalingap si Papa. Si Papa po, kasi si Papa po dati ay nung hindi pa po siya na-stroke, hindi pa po siya nagkakaroon ng ganyang stroke po mga Kalingap, ay isa po sa mga trabaho din po ni Papa, or ginagawa po ni Papa dati, ay nag-a-assist po siya, nagtumutulong po siya at nagkakabit din po ng kuryente. So nagkakabit ng kuryente, electrician po kasi siya, nagkakabit ng kuryente. Isa sa kanyang ginagawa din na pagtulong dun sa ginagawa niya ng kuryente ay pag-assist, ina-assist po niya sa mga pag-asikaso sa pagpapakabit ng sariling linya ng kuryente. Kaya naisip ko, ba't hindi ko tanongin si Papa para mas malinawan tayo, interviewin natin saglit para malaman natin, magkaroon tayo ng idea. Sabi ko nga sayang kung okay lang si Papa, si Papa na ipapaasikasuhin natin para makatulong tayo. Kasi sa kondisyon po niya kasi ngayon, talagang dito muna siya sa bahay, at inaalagaan nga natin, binabantayan natin. So ngayon, okay naman po ang salita ni Papa. Yun nga lang yung ibang parte po ay ongoing pa po yung pag-therapy. Pero makakasagot naman po siya, makakasalita po siya. At mabibigyan tayo ng impormasyon, mabibigyan tayo ng konting kaalaman, idea kung ano ang kailangan gawin para matapos na po yung pagproseso ng kuryente, ng linya ng kuryente sa bahay po nila Viancy. So, samahan niyo po ako mga Kalingap, interviewin po natin. So, ayun mga Kalingap, dito po si Papa. Hindi ko na po i-video kasi medyo mahihain po mga Kalingap. Kaya, lang po, interview lang po, boses lang po ang maririnig po natin. At least magkaroon tayo ng impormasyon, idea sa proseso po ng paglakad ng linya ng kuryente. So, Papa, pwede ka naming tanungin pa? Okay lang. Ha? Okay lang. Medyo laksan mo pa yung boss para marinig nila Papa. Sige. Papa, ito Papa, di ba dati naggagawa ka talaga ng kuryente, naglilinya ka ng kuryente? Ano yung experience mo Papa sa pagpapakabit ng kuryente? Tsaka ano ba yung dapat na proseso yung dapat na ginagawa? Ang pag-apply sa Kanoreco, may proseso kasi yan. Kanoreco, hindi nila alam yung Kanoreco. Ang Kanoreco yung electric cooperative. Camarines Norte Electric Cooperative. Dito sa Daet, sa Norte. Camarines Norte. Sila yung nagsusupply ng kuryente.
At bago ka mag-apply, meron silang, nagkakandak sila ng seminar, one-day seminar para sa mga may-ari ng bahay na i-apply. Ibig sabihin, doon sa seminar na dapat umattend yung may-ari. Yung may-ari ang pinaka-legal na mag-attend. Yan ang pinaka... importante. Importante. Mag-attend ng seminar. Kasi yan ang ano yung pinapaliwanag nila sa seminar pa? Kasama na din yung pagpapaliwanag ng proseso, yung tamang paraan, yung pag-apply, yung mga bayarin, yung mga kung saan dadaan pa sa kung saan dadaan pa ng mga kailangan kausapin. Kung kailangan ba ng PE, Professional Electrical Engineer, yan doon dapat tadaan doon, mapagawa ka ng plano para ma-compute ang load ng consumption. So, ibig sabihin pa, mag-i-inspection doon sa bahay. Oo. Inspeksyonin. Unang-una, ang pinaka-first step ng pag-apply sa para magkaroon ka ng kuryente, dapat maghanap ka ng isang master electrician, yung lisensyadong electrician na kailangan dyan para magawa yung installation ng bahay mo. Yun ang pinaka-legal talaga sa lahat. Dapat may isang lisensyadong master electrician na mag-i-inspection ng bahay. Mag-i-installation. Ay, di ko pa. Tapos na yung bahay pa. Nagawa na. I-inspectionin niya. Inspectionin ng master electrician. Oo. Gagawin niya ng as-built plan para makompute niya yung load, para gawa ng plano. At yun ang isasabi sa Canoreco. Tapos? Ngayon, gagawin niya ng plano yun. Tapos, papipiran mo sa pinaka-professional electrical engineer. Sa PE. Tapos po? Yun ang requirement. Gagawa niya ng plano pa na may computation of load. Oo. Yun ang requirement ng Canoreco. Lagi na doon sa PE, Professional Electrical Engineer. At gagawa ng plano, may computation of load yun, saka lang sasabit sa Canoreco. Ngayon, ang Canoreco naman, nagkakandak naman sila ng pinaka-final inspection na inspector na ng Canoreco. Kukumputin nyo kung pasado sa kuha ng Canoreco, kung makakapasa sa requirements sa tamang paraan o pag-apply. At pag naka-apply na at na-inspection na, ang magmamarking yan ay inspector ng Canoreco, at bibigay ng approval sheet doon sa may-ari sa nag-seminar. Sa may-ari ng bahay? Oo, para siya pumunta sa personal sa Canoreco at magbayad ng bayarin sa pag-apply, kung magkano ang bayaran, expenses. Opo. Yun ang paraan dyan. And then, at pag nabayaran na yan, saka yun ang kakabitan ng kontador. Tsaka nasusuplayan. Oo, Canoreco na pupuntahan yung bahay. Pupuntahan yung bahay at kakabitan ng kontador. Tsaka linya ng kuryente. Yan ang preso. Pero kailan dapat kailan dapat sa seminar? Pagkatapos gawin yung bahay o kahit ongoing? Kahit ongoing yung construction, pwede na mag-attend ng seminar? Oo, ganun yun. Pwede na mag-apply? Pwede na mag-apply. Dapat nga, kung talagang gusto mong magkakuryente agad, before nang pagawa ka ng bahay, mag-seminar ka na para mabigyan ka ng application form. Pwede yun? Oo. Bago pag gawin, pwede ka na mag-seminar? Oo, kasi tatanungin ka, sasabihin sa iyo kung anong gusto mo po nyo, SPC o temporary o permanente ng apply. Kapag nagpapagawa ang isang bahay ang may-ari para magkaroon ng kuryente kagad, pwede mong i-apply yun ng SPC, Special Power Connection. Yun ay ina-require lang dun sa mga nagpapagawa ng bahay. Yung Special Power Connection ay temporary lang yun. May term lang yun, may within 6 months, habang nagpapagawa ng bahay, magkakaroon ka ng kuryente. At nagpapa-installation ko ng bahay. Ngayon, pag natapos yun, saka mo permanente. I-apply mo na naman for permanente. Permanent, Oo. Ganyan ang proseso yan. Mabilis lang din pala kung lalakarin agad. Mabilis yung lalakarin. Ibig sabihin. Dapat maganda, bago matapos pa lang, para kung baga sa kung para kung mapadali ang pag-apply mo,
ako nung bilang electrician at ako ang nagpapaliwanag din sa may-ari, kung gusto po niyo magkapitan agad, pwede natin applyan ng SPC, Special Power Connection habang SPC, Special Power Connection. Habang ginagawa ang bahay niyo, May na. Pwede natin applyan. Mas masusupply na yan. I-apply natin sa Canoreco. Opo. At hindi ang Canoreco magbigay kung anong mga requirement ang kailangan diyan. Bibigyan sila ng parang lista ng requirements. Oo. Yun ang kailangan, i-comply na lang nila. Oo. Pinaka dapat talaga nag-aasikaso yung may-ari. Yung may-ari talaga dapat. Kunwari kasi sa lagay kasi dun sa lagay ay may beneficiary ang Team Kalingap. At sinong magandang umattend yung beneficiary? Yung magulang kung sakali. Kasi kung kanino nakapangalan yata yung bahay ay ano? Kung iba naman ang mag-apply, kung hindi sa beneficiary, pwede rin naman ang iba. Pwede hindi rin yung may-ari ng bahay? Oo, pero may SPA siya. Ano SPA? Special Power Attorney. Special Power of Attorney? Oo. Bakit kailangan? Kasi kailangan yung pag-apply kasi or authorization. Gano'n. Para authorization. Kasi hindi ka pwedeng bigyan ng application form ng Canoreco kung hindi ka aplikante. Pero pwede mo rin ipagawa sa iba. Pwede sa iba. Kunyari, hindi ako yung may-ari. Ako yung may-ari, may utusan lang ako na mag-asikaso. Pwede din yun. Oo, pero dapat nag-seminar ka, ikaw nag-seminar. Dapat, pero yung may-ari pa rin ang personal. Personal yun. Okay. Pwede mong iutos sana yung paglakad, pero yung seminar na one day, kailangan sa may-ari talaga. Oo, at saka yung nakapangalan yung kung kanino nakapangalan yung kontador. Ayun, malinaw na. So, yun lang pala ang proseso ng Papa. Pero kung kunyari pa ganyan, tapos na yung bahay. Di ba tapos na yung bahay? Medyo malaki kasi Papa yung bahay. Ay, medyo siya. Pwede mo rin i-apply yan. Pwede pang i-apply. Kumuha ka ng application form sa Canoreco, mag-seminar ka, kailangan yung seminar certificate yan, pag yan ang i-present mo doon sa Canoreco para mabigyan ka ng application form. Pag pinakita mo yan, present mo yung application form, ay yung seminar certificate, bibigyan ka agad ng application form ng Canoreco. At yun ang i-apply mo sa Canoreco. Pero kailangan i-comply mo yung dadaan ka muna sa PE, sa Professional Electrical Engineer, at gagawa ng plano yan para makapit-upload. At pag nagawa na ng plano at ng Professional Electrical Engineer, saka mo i-apply sa Canoreco. At ang Canoreco naman, pag na-apply mo na, saka naman sila magkakandak ng final inspection sa Canoreco kung pwedeng makabili talaga ng kontador ng Canoreco. At pag na-inspection na-approve ng Canoreco, babalik ka ng Canoreco at bibigyan ka ng yung... Pero ano pa yan? Yung proseso ngayon, Papa, parehas pa rin ang proseso dati? Parehas pa rin natin. Wala man yan pagbabago masyado, no? Kasi, oo. Kaya nga, ang pinaka-the most important din, yung may-ari ang dapat mag-seminar para alam niya kung anong gagawin niya. Ma-orient. Ma-orient siya kung anong kailangan gawin. Anong kailangan gawin. Yun ang unang pinaka-first ng pag-apply sa Canoreco. Yun lang muna pa. Yun muna. So, ayun po mga kalingap at narinig nga po natin galing sa isang eksperto. Sabi ng eksperto mga kalingap. Kasi 30 years na si Papa. 30 years ka ng electrician, ano? Eksperto na po mga kalingap. So, at matagal na rin po siyang tumutulong-tulong na rin sa mga nagagawa niya kung paano yung proseso. Mabigyan ng advice yung mga nagpapa-seminar, yung nagpapa-installation. So, nabibigyan niya ng advice. So, yun mga kalingap. Yun lang po yung kailangan gawin para masupplyan po ng kuryente yung pong bahay nila Viancy. Yung bagong bahay bago magsimula ang ribbon cutting. So, sana po nakatulong mga kalingap at sana po nabigyan po tayo ng informasyon. At sana po sa lalong madaling panahon ay maasikaso na rin po yun ng mga magulang. Importante pala kung kayo nakapangalan din yung kontador. Kung iba pangalan kay Viancy, pero tingin ko sa magulang po ang pinaka-the best. Ipangalan yung kontador sa magulang kasi minor de edad pa po si Viancy mga kalingap ay. So, dito na lupa mo eh. May titulo ng lupa? Okay, may titulo daw. Hinihingan din daw po ng titulo ng lupa. Nung Canoreco, nahingi? So, ayun po. Kung ikaw talaga may-ari nung So, ayun po mga kalingap. So, sana po nakatulong at sana po makapagbigay din po impormasyon sa mga nagtatanong at naghihintay ng ribbon cutting ng bahay nila Viancy. So, yun lamang po at maraming po salamat sa panonood.
Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.